Ate! Jillian! Ate! Akala ko mamabayaan mo na ako eh. Pwede ba naman yun? Pwede mo naman kitang pabayaan. Tama na yan! Mama, huwag niyo na ho kaming saktan. Hindi pa naman ho kami nakakapagsumbong sa pulis Ano malay namin? Nasaan na yung lalaking palagi niyong kasama? Bakit wala rito? Siguro nagsumbong na sa pulis, ano? Pues, wala na silang haabutan dito. Dadalhin natin ang dalawang ito para patahimikin ang habang buhay. Ako, ate, papatay na tayo sa sirat ko. Sayang. Paano na humawa? Mamambuhay yung pamamatay. Sige, labas nyo na yan. Tara. Mama, pretty! Ako parang green card holder ako. Mamambuhay mo kung Mama, paano niyo na humawa? Mama, paano niyo na humawa? Makoy, Ma'am-Pretty! Tumigil na kayo dalawa, ha? Okay, alam niyo na gagawin niyo. Sige. Police! Police! Hoy! Sarge! Kinakausap kita. Ano ho yun? Sabi ko, hanga rin ako sa'yo. Kahit mandurugas ka, hindi ka gumagamit ng dahas. Hindi ka nananakit ng tao. At hindi ka rin pumapatay. Sarge, kung nandudugas man ako, gusto ko lang matupad ng pinagbilin sa akin ng tatay ko. Na mandugas ka. Hindi naman ho, Sarge. Hindi naman ho ako dapat nagkaganito eh. Mayaman ho kami noon. Kaya lang, sobrang damot ng tatay ko. Ayaw magbibigay. Kapag may nanlilimos, tinataboy niya. Nuno pala ng mga kuripot ang tatay mo. Ganun lang ako, Sarge. Pati nga ako pinagmamaramutan eh. Pero nang magkasakit ko siya ng cancer, lahat ko na naipon niya naubos. Pero bago siya namatay, pinagbilinan niya ako. Natumulong daw ako sa mga taong mahihirap. Kaya mga dinudugas mo, ipinamimigay mo. Hindi naman ho, Sarge. Nagsusubi din ako ng konti. Pag dumating ang tagulan, may nakukut-kut ako. May lahi ka palang langgam. Bueno, patatawarin muna kita ngayon. Pero mayroon akong misyon na ibibigay sa'yo. Sabihin niyo lamang ho, kahit na ano gagawin ko. Siguro naririnig mo ang pangalang Ruben Castro. Ruben Castro? Mhm. Aaminin ko sa inyo, Sarge. Dati ako nagtatrabaho sa taong yan. Pero lumayas ako. At hindi ko kaya ang pinagagawa niya sa akin. Dahil lang napipinsala ang mga bata. Alam ko rin ang tungkol. Bakit, Sarge? Ano bang gusto mong pagawa sa akin? Gusto kong pasukin mo ang bahay ni Castro. Kunin mo yung diskit. Para malaman ko kung sino-sino ang mga nasa payroll niya. Lalo na mga opisyal ng pamahalaan. Kailan niyo ako gusto lumakad? Ngayong gabi rin.
Paano ko nga alis, Sarge? Oops, sandali lang. Kapag nakuha mo na ang diski, magkita tayo sa Quezon Park, sa may puno ng balete. At doon, ibabalik ko sa iyo si Maya. Kaliwaan. Ano ka ba? Hanggang ngayon ang baho-baho mo. Hindi ka pa rin naliligo. Nay! Dumating nga pala si Miss Lopez kanina. Sabi niya, pag hindi tayo nakabayad sa upa ng bahay, papalayasin na tayo dito. Eh, hindi naman sa kanya itong bahay na to, ah. Pare-pareho lang tayong mga squatters dito. Hala, sige. Doon kayo sa labas maglaro. At huwag kayong lalayo, ha? Huwag kayong lalayo. Opo, Nay! Ay, naku. Ang hirap ng maraming anak. Ang asawa ko kasi hindi naniniwala sa family planning. At kayamanan daw ang mga anak. Aanin mo ba yung mga kayamanan yan kung nagkakagutom-gutom na nga sila? Nasaan na nga ba tayo? Araw-araw, sinisilip kita dun sa bahay nung nag-ampon sa'yo. Hanggang sa sinabi ko sa sarili ko na hindi tama ito. Dahil sarili ko lang ang pinahihirapan ko. Hanggang sa pinilit na kitang kalimutan. Payakap nga uli, anak. Hindi ko akalaing makikita kita uli. Dadalawin ko kayo dito ng madalas, Inay. Ha? Baka hindi pwede. Baka magalit ang asawa ko. Kahit na humagalit pa siya, Inay. Basta gusto ko kayo makita ng madalas. Inay.